Salita ng Diyos ang buto na tanim ni Jesucristo upang tumubo sa tao. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang naghahasik ng binhi sa kanyang bukid. Pagkatapos niyon, magpapatuloy siya sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Tutubo at lalago ang binhi ng hindi niya nalalaman kung paano. Ang lupa'y siyang nagpapasibol at nagpapabunga sa mga pananim. Usbong muna sa kauhay na pagkatapos ay mahihitik sa mga butil. Pagkahinog ng mga butil, agad itong ipagagapas sapagkat dapat ng anihin. Sa ano natin iahambing ang paghahari ng Diyos? Sabi pa ni Jesus. Anong talinghaga ang gagamitin natin upang ilarawan ito? Tulad ito ng butil ng mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Kapag natanim na at lumago, ito'y nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Nagkakasanga ito ng malalabay, anupat ang mga ibon ay nakapamumugat sa mga sanga nito. Ang salita'y ipinangaral ni Jesus sa kanila sa pamamagitan ng maraming talinghagang tulad nito. Ayon sa makakaya ng kanilang pangunawa. Hindi siya nangaral sa kanila nang hindi gumagamit ng talinghaga, ngunit ipinaliwanag niya ng sarilinan sa kanyang mga alagad ang lahat ng bagay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Ang kaharian ng Diyos ay natutulad sa binhi ng mustasa. Hindi yung mustasa nating nabibili sa palengke. Ito ay isang uri na kung saan ay napakalaki ang kanyang pagyabong. Karamihan sa atin po sa pagtatanim natin ng binhi, may mga karanasan din tayong nagtanim at ang ating tungkulin ay ibaon sa lupa ang binhi, diligan ng tubig at ang lupang ito ay magdudulot ng pagtubo. Paghihintay na hindi natin iniisip kung kailan ito sisibol. Ang paglalarawan po ng mahal na poong Jesus Nazareno, mga kapatid, ay gumagamit ngayon sa ating banal na ebanghelyo sa paglalarawan ng paghahari ng Diyos o ang kaharian ng Diyos. At sinasabi po
ng ating pong Jesus Nazareno po sa ating lahat ngayon na maliwanag ng pagbibigay ng pag-unawa pamamagitan po ng talinghaga kung ano ang pagkakaharian ng Diyos. At ito'y tinulad niya po sa binhi ng mustasa, ang pinakamaliit na binhi. Pag ito'y tumubo, ito'y pinakamalaking puno, tanim. Paano po ngayon ang kaharian? At kung paano ito'y nagiging isang mahalaking halaman? Ano ito meron para po sa ating lahat ngayon? Ang paghahari ng Diyos ngayon, ang kahariang ito para sa lahat, at higit sa lahat para po sa mga mahihirap at mababang loob. Sa mga taong tumanggap po ng may kapakumbabaang loob, mula sa kanilang puso, isinasabuhay ang paghahari na ito sa lahat ng mga taong naniniwala, nananalig sa Diyos, at nananatiling may katapatan sa kanyang kalooban. So, sa ating pong lahat, at sinabi po yung ang sino mang nais pumasok sa kaharian ng Diyos ay kailangan magpakababa. At hindi pwedeng pumasok sa pintuan ng kaharian ang nagmamataas, hindi magkakasya, hindi papasok sa loob. Ang paglalarawan po ng talinghaga po ngayon ng ating poong Jesus Nazareno ay ang panawagan po sa atin at ito po ang pagpapasinaya po sa proklamasyon ng paghahari ng Diyos. At sinasabi po sa ating lahat ngayon at tinatawagan po tayong lahat ng pagbabalik loob sa Diyos, pagsisisi ng kasalanan at pagbabagong buhay sapagkat ito po ang magiging ugat, pundasyon ng ating pagtubo at paglabay na kung saan tayo paghaharian ng Diyos, na kung saan ang lahat na ninanais ng Diyos na makamit ang isang buhay na nagtataglay ang buong pagdaloy ng buhay at paghahari ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Pagsisisi, repentance, pagsisisi sa kasalanan, pagbabagong buhay, conversion, at pakikibahagi. So bahagi po ito ng ating pagpapalalim at pagpapatubo, pagpapalabay ng kaharian ng Diyos sa ating buhay. At ang lahat ng ito ay mga bunga na ninanais ng Diyos na makamit sa ating sarili. At ang paghatak po sa atin ng poong Jesus Nazareno, pang-araw-araw na panawagan ng pakikibahagi po natin sa kanyang buhay. Ano po ba ang ginawa ng ating poong Jesus Nazareno? Na siyang makakapagpatubo sa atin, na siyang magiging paghaharian ng Diyos ang sino man na kung saan ang lahat ng ginawa ng ating poong Jesus Nazareno, maging daloy, maging sangkap, maging tuwinang mga desisyon ng buhay natin bilang kanyang mga disipulo at bilang paninindigan na siya ay ating pinananaligan bilang Diyos upang ang paghahari na ito ay patuloy na tumubo at mamunga sa ating pamumuhay bilang taglay ng pagkilala natin sa Diyos na siyang nananahan sa kaibuturan ng ating puso. Kaya nga po ang mga requirements, ano po ba yung mga requirements sa ating lahat ngayong gabing ito? Panawagan po ng ating poong Jesus Nazareno na magkaroon tayo ng isang daluyang pagkilos ng pananampalataya. Pananampalatayang walang gawang mabuti o kabutihan ay walang kahulugan. Sa lahat po ng pagpapahayag po ng pananampalatayang ito ay ang lahat ng pananampalataya na hindi sapat kung wala ang gawain na iniaatas sa atin ng ating poong Jesus Nazareno. Ipinakita po ng ating poong Jesus Nazareno ang mga gawain sa lahat
ng mabuting balitang inihayag po sa atin. Ano po ito? Nagpapagaling siya sa mga may sakit. Nagmamalasakit sa mga may sakit. Nagbibigay buhay sa mga may sakit. Nagpapagaling sa mga ketungin. Nagpapalayas ng mga masasamang espiritu. Nagpapakain sa mga nagugutom. Ito ang ating lupa na tataniman. Ito ang pagmumulan ng lahat ng ating tugon sa paghaharian ng Diyos ang ating buhay. Kaya sinasabi ko po paulit-ulit, meron na ba kayong listahan na sa araw-araw na gagawin ng mga desisyon ay meron tayong gagawing mabuti na bunga ng ating pananampalataya. Sa ating pananalangin, dapat ang binubunga nito ay mabuting gawain tulad ng inilalathala sa atin ng ating ebanghelyo ngayon. Mabuting gawain, mga desisyon sa araw-araw ng ating pamumuhay na siyang tinataglay natin. Kaya nga po mahalaga na meron po tayong sangkap, mga kapatid. Ano po yung sangkap? Na sa tuwing tayo'y mumulat sa umaga, kinikilala natin ang pag-ibig ng Diyos sa ating buhay. At ang pag-ibig na ito ay ating kinikilala at ating tinatanggap. So una po yun, gawain po natin yun. Sabi po ng aming tagapagtatag sa San Ignacio de Loyola, na ang ating gawain araw-araw bilang pagtugon sa pananampalataya natin sa Kanya ay kilalanin natin ang pag-ibig, pagbukas ng mata. Panginoon, salamat po sa pag-ibig mo sa akin. Tinatanggap ko po ang pag-ibig mo sa aking buhay. Upang ang pag-ibig na ito ay magkaroon ng isang matinding pagmamalay. Pangalawa po, hinihingi ang biyaya ng isang matinding pagmamalay na presensya ng Diyos sa aking buhay. Yan po ang pinaghaharian ng Diyos. Huwag niyo pong kalimutan, no? Everyday, mga naririto po ngayon at sa mga nasa Facebook Live. Unang sigwat ng ating paggising, Panginoon, tinatanggap ko po ang pag-ibig mo at kinikilala ko po ang pag-ibig mo sa akin. At ang biyaya po na ako'y magkaroon ng pang-araw-araw na biyaya na matinding presensyang pagmamalay, matinding pagmamalay ng presensya ng Diyos sa aking buhay. Kaya nga po kapag ito'y kaakibat at may pagtatalaban na nangyayari po sa ating buhay, hindi po tayo mag-aatubiling gumawa ng mabuti sa ating kapwa. Hindi po tayo magdadalawang isip na kung tayo po'y iniibig ng Diyos at iniibig natin siya at siya'y buhay na nagmamalay sa aking sarili, sa aking puso, hindi po tayo magdadalawang isip na tayo'y dumukwang upang tayo'y tumulong at tumugon sa ating kapwa na nangangailangan. Kaya sinasabi po, sinong pinaghaharian ng Diyos? Ang may kapakumbabaang loob at higit sa lahat ay naroroon sa Kanya ang isang pinakamalalim na kung saan wala siyang pinangahawakan kundi ang Diyos. Kaya araw-araw pong panawagan ito, mga kapatid, baka hindi pa tayo nakakapaglista. Ano ang gagawin ko araw-araw na tuwing tinatanggap ko at kinikilala ko ang pag-ibig ng Diyos? Ano ang ating tugon upang tayo ay kumilala sa kapwa natin? Na ninanais ng Diyos na maging marka po natin ang ating buhay, na meron tayong pinagmamalasakitan, na meron tayong kinikilala. At sinasabing, kung iniibig ko ang Diyos, hindi mananatiling iniibig at walang kahulugan kung wala itong konkretong pag-aalayan ng aking pag-ibig na ito sa aking kapwa. To love God and to love my neighbor. Kaya ito po yung konkreto maglista po tayo kasi baka pagdating po ng katapusan ng buhay natin dito sa mundo, pagharap natin sa Kanya, ay hindi na tayo tatanungin kasi ginawa na natin dito at hindi siya magtatanong, kailan mo ko pinakain
Nung ako'y nagugutom, kailan ako nung nauuhaw, ako ba'y pinainom mo? Nung ako'y walang damit, ako ba'y binihisan mo? Nung ako'y nakakulong sa kulungan, ako ba'y binisita mo? Nung ako'y may sakit, ako ba'y binisita mo? So ito po, para hindi na po tayo tanungin ng mahal na pong Jesus Nazareno kasi ginagawa po natin ito ng buong katapatan. And siyempre, ang tatanungin niya, nung nahandong ka sa bundok, pinakain mo ba ako? Alam ng Panginoon, kasi alam niya ang buhay natin, alam niya ang kasulok-sulukan ng ating pamumuhay at buhay sapagkat siya ang gumawa sa atin. Kaya dasalan po natin ngayong buong linggong ito, Lunes hanggang Sabado. Kung meron tayong itutugon sa Kanya, meron tayong itutugon na patunayan natin sa ating mga sarili na kaya nating gawin sapagkat taglay ko sa aking puso ang pag-ibig ng Diyos at taglay ko rin ang presensya ng Diyos sa aking buhay.